binuksan na kagabi ng Taguig City Government ang pinakamalaking lights park sa bansa, ang Christmas by the Lake, na kung saan tampok ang pinakabagong atraksyon, ang Christmas on Display o COD at Northern Lights Experience na maaring puntahan ng mga pamilya, magkakabarkada at turista ngayong Kapaskuhan. Ito na ang ikatlong taon na binuksan ng Taguig LGU sa pangunguna ni Mayor Lani Cayetano sa publiko ang Christmas by the Lake na matatagpuan sa 6 na ektaryang Taguig Lakeshore Complex ng lungsod. Saya sa puso ang hatid naman sa mga Taguigenyo at bisita sa mabubungarang higanting Christmas tree na may makukulay at kumukutitap na ilaw na may iba't ibang dekorasyon at nagkaroon din ng fireworks display. Tampok din sa lugar ang TLC Food Park, Lights of Christmas Park, Walkways of Lights, Graffiti Area, tagpuan sa Kapaskuhan Art Exhibit at Mercado del Lago Floating Village. Agaw pansin din ang Heart Tower, 3D lighted church na replika ng makasaysayang Santa Ana Church na itinatag noong 1587 at nagsilbing minor basilica noong 2022, magical dancing light tunnel at mga ilaw na korting itlog. Naglaan din ang lokal na pamalaan ng CCTV at parking areas para sa mga bisitang may sasakyan habang nakaantabay sa lugar ang medics at mga pulis. Ang Lights of Christmas Park ay bukas sa publiko hanggang January 1, 2025. Siyempre, katulad namin mga senior, sa lahat, buong Taguig, Embo, talagang masisiyahan sila dahil maganda, masaya. Sana po makabisita po kayo dito. Libre po ito, handog po ito sa inyo ni Mayor Lani Cayetano at ng City Government of Taguig. Kaya sana po ay matunghayan nyo at mag-enjoy kayo. This is for everyone, for the family, for the kids, even po sa ating mga kapatid na may disabilities, mga bata. It's for everyone. So let's spread the light of Christ this coming Christmas. Dito sa lungsod ng Taguig, naging bahagi na ng tradisyon natin na maghanda ng isang park kung saan bawat pamilya ay makakasal sa buhay para mas ma-appreciate natin yung tunay na diwa ng Pasko. Every year as we celebrate Christmas, ang slogan natin lagi sa Taguig, ang Pasko sa Taguig ay pag-ibig. So that's exactly how we want people to feel pag binibisita nila yung ating park. Kaya naman taon-taon nag-aabala yung city natin na ihanda yung isang lugar kung saan mararamdaman nila yung diwa ng Pasko. Eh ano pa yung mga dapat makita ng mga dadayo po dito sa TS? Actually, ang isa sa special feature ngayon taon ng ating park ay yung ating COD na nakikita nyo sa aking likuran. Siguro may intindihan to ng mga batang kaedad ko o kaya ay mas may edad pa kaysa sa akin. Nung mga panahon, nung wala pang teknolohiya, 'di ba? Nung hindi pa tayo masyadong nahuhook no, sa social media at kung saan-saan pa, may dinadayong lugar para panoorin yung isang pagtatanghal gamit yung mga manikin na gumagalaw, kumikilos at may istorya at may musika, no? So ito yung isa sa special feature ng park natin ngayong taon. Kasabay din yung mga bagong palamuti at yung mga art installations na linagay natin sa kahabaan ng ating park. Binigyan natin ng pagkakataon yung mga artist ng Taguig at makikollaborate sa ibang mga artist na Pilipino para ma-showcase nila yung mga gawang sining nila. Itong park natin ay meron ding play of lights. So we're excited to show you later ang sky natin, mag-iiba-iba yung kulay, parang ano ba yan, mapupunta ba tayo sa Europe nito or ano. So but lahat yan ay hinanda natin para mabuo yung isang masayang lugar para sa ating mga kababayang Taguigenyo ngayong Kapaskuhan. Just to clear, Mayor. Ano po yung paghahanda pagdating sa seguridad? Sigurado pong tutumugin po ito na napakaraming tao. Yes, marami kaming learnings from last year. I think yung isang gabi na hindi namin malilimutan ay nang dumayo ang 27,000 na mga kababayan natin para bisitahin yung park. So marami tayong mga augmentation na ginawa and we're very blessed because aside from yung mga security team ng ating lungsod, ay on board din yung Philippine National Police. Tinulungan din nila tayo sa koordinasyon at
at pag-augment ng kapulisan natin. So we're hoping and praying, of course, na this year maging smooth yung lahat in terms of security, yung peace and order natin. Sa unang araw, yung preview natin, kaya medyo may mga technical difficulties pa because this is the first time we're showing it to the public. But tomorrow po ang official na pagbubukas ng ating park. So we're hoping na from today until the last day ng operation ng ating park ay maging matiwasay, maayos sa tulong ng ating Philippine National Police and yung Public Order and Safety Office ng City of Taguig. Ma'am, nasa Ano pipeline oras po ba po for bukas yung 2025 yung paglalagay ng rides bilang bahagi ng entertainment sa mga kabataan? Yes, actually bahagi yan sa mga request na nakuha namin. Sana daw next year may mga rides na. So ngayon pa lang, pinaghahandaan na namin at sinisikap na namin to coordinate with interested parties para next year meron ng rides na sigurado ako na dadayuhin lalo ng mga kababayan nating Pilipino. By the way, hindi lang ng mga Taguigueño because the park is really open para sa lahat ng mga kababayan natin. So just like last year, may mga winelcome tayo ng mga bisita na nanggaling pa as far as Laguna, meron pang galing ng Bulacan, actually may nanggaling pang Quezon. So natuwa naman kami kasi yung paghahandang ginawa ng Taguig ay hindi lang na-appreciate ng mga Taguigueño, kundi na-appreciate din ng iba pa nating mga kababayang Pilipino. Ma'am, invite nyo naman yung mga kababayan natin na magpunta Sorry? sa... Sorry. Ma'am, invite nyo naman yung mga kababayan natin sa pagpunta rito sa Christmas Village. Sa ating po mga kababayan, hindi lang po mga Taguigueño, kung kayo po ay naghahanap ng pasyalan para sa inyong pamilya, bukas po ang TLC Park, The Lights of Christmas, dito sa Lakeshore ng Taguig. At inaanyayahan po namin kayo na makita ang pinaghandaan ng pamahalaang lungsod ng Taguig. Dalhin niyo po ang inyong pamilya, ma-amuse kayo sa mga decorations na hinanda natin, matuwa tayo sa mga ilaw na makikita natin. But higit pa dyan, sana ay mas ma-appreciate natin after natin bisitahin ang park, yung tunay na diwa ng Pasko, at yun ay ang dakila at malalim na pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya tayo may Pasko dahil sinilang ang Panginoong Jesucristo para isagip tayo o salbahin tayo sa ating mga kasalanan, hindi po ba? So ito ay para sa lahat, edad, lahat ng mga kababayan natin. Welcome po kayo dito sa ating TLC Park. Ma'am, sa early future, meron bang possibility na magkaroon ng Belen and parol contest Actually, or display? yeah, of course, kasama po yan sa mga pinaghahandaan po natin. Mayor, libre po ang pagpasok dito. Meron po ba silang proseso na dapat gawin o hakbang bago sila makapasok dito? We encourage our visitors na mag-online, mag-avail ng ating online registration kasi pag ginawa nila yon, mas convenient yung pagpasok nila. But sa experience namin last year, marami pa rin yung mga nag-walk-in. But ang downside lang dun sa pag-walk-in is that, of course, you have to give way dun sa mga nag-register online, di ba? So, kung ako mag-a-advise, mas mainam na mag-register online para mas maging convenient yung pagpasok nila sa ating park. But lahat naman po ay welcome. Thank you so much. Thank you po. Enjoy.